hindi mo ma-optimize yung health mo kung hindi mo ito alam about lifestyle change. So when you're changing your lifestyle, with any change in the way of your eating, for example, or your health, kapag hindi mo na-factor in na ang katawan ay matalino, at some point magta-try siya mag-recalibrate na tinatawag, mahihirapan ka at ma-frustrate ka. And some of you actually give up. Many of you who have done this lifestyle for a number of years, notice na paunti-unti nagki-creep up, lalo na kung ikaw ay very obsessed ka masyado sa timbang mo lang. Many of you become frustrated, nawawalan ka ng kumpiyansa sa ginagawa mo kasi napapansin mo, halos wala ka nang kinakain, pero bakit gano'n? Nanunumbalik yung dati mong timbang. Because nagre-recalibrate nga yung katawan mo. Yung brain kasi natin was designed by the Lord to help us survive. Kaya meron tayong override mechanisms kung saan, provided that you're still having food na pumapasok sa iyong sistema, yung katawan mo mag-a-adjust siya. Kaya nga po, lagi kong tinatanong sa inyo, kumusta ba yung metabolic flexibility mo? Kasi kung masyado mo lang sinestress yung katawan mo by doing very restrictive lifestyle changes at wala kang ibang plano at yan ang inaasahan mo in the long term, ma-frustrate ka. Kasi at some point, magre-recalibrate yung katawan mo at magsuslow down yung metabolism mo para mag-adjust doon sa mas mababang energy na pumapasok. Kasi nga, kunyari, kinonvince mo yung sarili mo, 1 meal a day ka na lang lagi. O di syempre po yung katawan ninyo ay magsuslow down yung metabolism. Kaya nga po, iniiba-iba yung fasting time, even yung pagkain. Binigyan ko po kayo ng food guide to give you a more flexible list of options na sustainable, na may variety, na merong fiber, merong mga good fats and proteins para yung choices na pagpipilian ninyo ay mas marami. Yung restrictive low carb, may puwang siya sa disease reversal, but it is not meant na lagi kang restrictive for a long time. Dapat talaga yung katawan mo ay binibigyan mo siya ng opportunity na maging flexible, metabolically flexible. Kung hindi mo alam ito, na sinasabi ko dito about recalibration ng katawan mo, then mahihirapan kang i-sustain yan. This goes the same, even with medication. So I am talking about natural way, which is yung mga tao na naglo-low carb nga, restrictive low carb, and even medication. So yung mga Ozempic, Mounjaro ngayon, right? Even yung mga tao na yun, they're very happy with the initial results sa pinakaunang buwan with the weight loss and stuff. But later, it catches up to you. Kung wala ka talagang long-term plan, how to address yung recalibration na gagawin ng katawan. So, mapanatural man yung ginagawa mo or dinaan mo sa gamot, pag hindi mo in-address yung tungkol sa recalibration na gagawin ng katawan mo, yung pag-a-adjust niya, wala rin pong mangyayari. Mahihirapan kang i-sustain yung lifestyle change na gusto mong gawin dahil walang flexibility yung katawan. How do you promote metabolic flexibility sa loob ng katawan? Unang-una, flexibility doon sa choices. Kaya nga po, ako personally, low-carb Mediterranean, right? It's sustainable, it's healthy, it's backed by evidence, it's biblical. Doon pa lang panalo na. Number 2, lagi-lagi kong sinasabi is yung bagu-baguhin, yung ng fasting ninyo, timing. Minsan, mag-16 hours ka, minsan mag-24, minsan mag-36. Kung gusto mo mag-spiritual fast, mag-longer fast ka, bagu-baguhin mo. Number 3, galaw-galaw. Very, very important po talaga kasi ang muscle building sa pag-promote ng metabolic flexibility because yung muscles po ninyo yung gagastos nung energy na pumapasok. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin, marami sa ating mga Pilipino ang foodies. Mahilig tayo sa pag-explore ng mga iba't ibang pagkain. Yung iba sa atin hindi talaga mapigilan. Low carb nga pero grabe naman yung portions. All the more na kailangan po talaga tayong may muscles, no? Meron kang muscles enough na ang body composition mo ay optimal, no? Yung more muscle mass ka kesa yung may fat mass, no? Nang sa ganun, papakain ka man ng sobra, merong gagastos ng extra energy na nakain mo for that day. So the key is metabolic flexibility para sa mga times na may handaan, merong okasyon, may travel, medyo napakain ka ng konti, hindi ikaw masyadong nadedehado yung iyong kalusugan. Hindi ka mafo-frustrate na isang kain mo lang ay para ka nang nag-balloon out agad at kailangan mo na agad bawiin sa 5 days fasting, right? It's counterintuitive, no? Imagine, kumain ka lang ng isang bagay na dapat, kung metabolically flexible ka, hindi siya problema. Pero ngayon, dahil yung katawan mo, sobra-sobra na siyang hindi sanay at very inflexible na siya, nag-gain ka ng sobra-sobra. And now, you need to burn that by going fasting at stress mo
yung katawan mo, magpa-fast ka ngayon ng 3 days para lang ma-burn mo yun. Kapatid, that's not healthy. Ang point ng sinasabi ko, understand how the Lord designed your body. So the design for your body is such that maaari itong mag-withstand dapat ng stresses. So yung mga stresses ng either mapasobrahan ng pagkain or ma-under ka ng kain, stresses ng mga kaganapan sa buhay like traveling or minsan ay mga handaan. Ganun yung pagkakadesign sa'yo. So ngayon, kung ma-override mo yung design na yun dahil masyado mo nang ni-restrict yung kapasidad ng katawan mo, then you lose that metabolic flexibility. At lalo pa, kung masyado kang obsessed lang sa nutrition and you never really considered yung iba pang aspeto ng health like, sabi ko nga kanina, movement, effect of stress. Lahat tayo may stress, kahit ako meron. Pero, paano ko na-overcome yung stress ko? Hindi sa sarili kong kalakasan or kaparaanan. Isa lang talaga yung secret ko dyan. I have the peace that transcends all understanding kasi yung peace na yun, nakaangkla sa isang Diyos na napakabuti. Hindi natitinag ang mga tao na naka-anchor ang kanilang buong pananampalataya sa Lord. So that's just the truth, no? People only focus on the physical aspect of health, pagkain, movement, ganyan, but they also don't take care of yung thing that drives the stress response. So ito rin yung nakakaapekto sa tulog mo, ito rin yung nakaka-apekto sa mga relationships mo, even how you behave at work, even how you deal with the pressures of life, the problems of life. And, of course, kung ikaw ay prone sa emotional eating, this will also impact the way that you handle food, yung relationship mo with food. Holistic dapat yung approach sa health. Understand the design of your body, and the Lord designed you to be metabolically flexible. Gusto ng Lord na maka-withstand ka ng iba't ibang stressors ng buhay nang hindi basta-basta nagkakasakit yung katawan mo.